Hi guys! Welcome back to our channel. Nandito na naman tayo sa parking area. So papunta na kami sa sasakyan kasi kakagaling lang namin ng train. Trabaho. At least tapos na, di ba? Kumusta trabaho? Okay naman. Ang bilis lang ng oras. So, Oo nga. hindi ko na malaya na, tapos na pala, uwian na. Pag busy, hindi na mamalayan. Ayan. So, ito pala yung parking ni Alvin. Medyo dulo na, Okay. So, sakay muna tayo, guys, bago tayo dito sa sakyan. So ayan guys, nagtanggal na tayo ng jacket dahil ang init, 23 degrees. Wow! So mas mainit na siya kumpara sa mga past na videos na sinasabi namin, 14. Actually hindi ko nga maramdaman yung spring, inaantay ko yung cherry blossom, alam niyo yun, wala masyado dito sa Calgary. Pero may nakikita ko nagpo-post may certain area na cherry blossom kasi usually sa area namin ay lilac. Yun, di ba? Violet yung nandun. Kaya meron ditong Lilac Festival. So, maganda rin na bulaklak yun. At least parang yung lavender compared sa pink na cherry blossom. Ayan. So, anyway. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? May isi-share natin sa mga subscribers para hindi naman laging pag-uwi natin ang inyong inaantay. So, pwede kong i-share yung news about yung new caregiver program. So, nag-research na ako and nag-print na ako about it. Yan, para ma-share ko din sa inyo. Kasi alam ko, maraming interesado. Kahit kami guys, interesado sa programang ito dahil marami rin tayong kakilala. Even kamag-anak na pwedeng, di ba? Tingnan natin kung magpo-fall or ma-qualify under this new caregiver program. So actually, based pa lang to sa announcement yung babasahin ko. Although, wala pang specific details, yung mga requirements talaga about it. Pero as of now, nagsabi na kasi na yung Home Child Caregiver Provider na program, yung HCCP, and yung Home Support Worker na pilot program, yan, natapos na siya. So, iniisip natin, end na ba ng actually opportunity for caregivers dito sa Canada? Wala na bang susunod? So, yan, good news na in-announce ni Immigration Minister Mark Miller na papalitan itong pilot programs ng bagong programs. And actually, gagawin na itong permanente. Yan, napakagaling. Alam ko, ang dami na nag-post nito sa groups na they are celebrating kasi nga, siguro marami rin silang kakilala na pwedeng, diba, pumasok under this program. And grabe, maiingkit ka dito sa program na to, baby. Yan, sabihin muna natin. Yung importance ng caregivers, ba't ba pinapahalagahan ng Canada and nag-aalat pa ng 2 programs para sa caregivers? Kasi they value the importance of caregivers na binibigay nila sa Canadian family. So they help take care of the children and people who are sick. Kaya nga sabi natin yung unang pilot program na binanggit natin, yung HCCP for child, child care program. And then yung isa naman, hindi lang para sa mga bata para rin sa mga may sakit o yung mga nangangailangan ng extra help. Kaya home support worker yung tawag sa isang pilot program, which is papalitan na nga ng permanent program, and we are awaiting for yung mga details about these 2 programs na papalit. So, ano ba yung benefits ng new programs na to? So, ayon sa announcement, guys, ito na pinaka magandang talaga balita para sa programang ito. So, caregivers will be given permanent residency when they arrive in Canada. Wow. So pagkalapag mo pa lang dito ng Canada, PR ka na agad. Uwi tayo. So yun yung sasabihin natin. Sana all, diba? I think meron tayong subscriber na nag-message agad. So hindi ko na rin actually naalala yung name. And
nagbabalak na stop yung studies niya or mag-shift siya sa relating sa caregiver. Kasi ito, nung lumabas yung opportunity nga, di ba? Kaysa mag-explore pa siya ng other jobs, sa like business yata yung course niya, mag-shift siya sa caregiver, ganyan na pag-aaral. Para, yan, di ba? Thinking na mag-fall under this program. But I'm not sure, kaya sabi ko, antayin pa natin yung mga next announcements about it. Pero ang ganda, di ba? Kasi daming mag-a-apply niya. Upon arrival, PR na agad sila. Pero may question dyan na alam ko. Paano yung mga nandito yun na? Yun nga yung tatanong ko sana sa'yo. Yun din yung tanong ko. So wala pa akong sagot dyan. Kasi sabi nila, outside Canada, tas arriving here in Canada, PR agad. So, paano yung mga nandito na and would want to utilize this opportunity, yung caregiver program? So, I don't know yet. So, yung mga binibigay ko naman sa inyo ay hindi based sa opinion ko, based ito sa ating nabasang announcement. So, aside dyan, benefit dito ay it will allow caregivers to work for companies that provide part-time or temporary care. So, kapag land nila dito, di ba, PR na sila and pwede pa sila maghanap ng mga pwedeng pag-part-time-an and mabigyan ng temporary care. Galing. Ang galing ng program na ako ang tingin ko dyan, marami talagang mag-grab niyan. Siyempre. And siyempre, then, ikaw ba naman PR ka na agad? So, yung pathway din na ibibigay nila or yung program na i-open nila ngayon, it will make it easier for caregivers to find good jobs. So, punta na tayo ngayon, eligibility. So, qualified ba yung mga naiisip nyo? Qualified, kunwari ba ako? Ganyan. Kung naisip nyo gusto nyong mag-apply din under this caregiver program. So, they just gave the very basic requirements ha. Wala pa yung detailed about this requirement. So, sabi nila, eto, when it comes to language, you must have a minimum level of 4 in Canadian language benchmark. Guys, kayang-kaya ng Pinoy ito. CLB4 lang. So, kahit barok pa ang English natin, pwedeng-pwede tayo sa CLB level 4. Ano yan, mababa na yan kasi may CLB 9 na mataas. Okay? So, guys, when it comes to education naman, ito yung requirement. High school diploma or equivalent. So, take note, guys, dapat umabot ng grade 12 or at least, diba, I think second year. So, meron naman nag-a-assess dyan kung ano yung equivalency ng natapos nyo. Pwede kayong magpa-WES or IQAS, IQAS. So, search nyo lang yon para i-check nyo kung qualified kayo for this level of education. Yan, kahit high school lang, di ba yung natapos, pwede na mag-caregiver. Hindi na kailangan ng mga graduate ka ng bachelor or whatever. And then ito ha, when it comes to work experience naman, very broad yung sinabi nila. Hindi tayo pa sure and mag-antay tayo ng particular details about it. So sabi lang, they must have recent and relevant work experience. So, hindi natin alam 1 year ba yan, 2 years. I think ang sabi dito, from 2 years gagawin nilang 1 year. So hindi pa very particular about this relevant work experience. So antayin natin yung tungkol doon. Pero yan, dapat magkaroon ka daw ng recent and relevant work experience. Hindi yung biglang jump na kunwari food service supervisor ka, bigla ka mag-apply for under this program na caregiver, baka yun, hindi ka magka-qualify kasi wala kang relevant work experience. So yun, check nyo rin yung this requirement. And finally, ito ha, you must have a job offer for full-time home care work. Yan, para makapunta ka dito under the 2 programs na ibibigay nilang bago. Yan, job offer for full-time home care work. So, hindi pa rin masyadong malinaw kung pwede bang simpleng individuals lang yung mag-issue ng job offer na yon or dapat permanent residents or Canadian citizens or companies sila. So, tingnan natin, abangan natin. Pero yan, those are the basic eligibility criteria na ibinigay nila. Yan. So, the government will provide more details about the new programs as the start date gets closer. So, guys, comment kayo, caregiver, comment nyo sa video namin para alam namin kung gusto nyong masundan yung video na to. Mag-aabang talaga tayo para sa inyo, sa mga gustong malaman pa kung ano pa yung mga specific requirements about it. So, comment nyo, caregiver, para alam ko ha na may interesado about that topic. And yun, kasi sabi nila,
sa yung 2 pilot programs na sinabi natin, yung HCCP and HSW, yan 5,700 caregivers yung naging permanent residents yan because of that. And yun nga, 10 years ago daw, 60,000 people are in the live-in caregiver program. Now, less than 1% of that number remains. So guys, ito magandang programa to kasi, diba, 5,700 yung sa 2 programs. Pero ngayon, yung bago, ang tina-target nila, 15,000 caregivers. Yan ang mapunta dito sa Canada at maging permanent resident. Okay, so malay nyo, diba, isa sa kakilala nyo, pwedeng kayo. Guys, uwi na lang tayo, tapos apply ikaw na lang caregiver. So pagdating nyo guys, PR agad kayo. Super hirap talaga ng mga PR pathway ngayon. So marami nagko-consider na mag-caregiver sa ngayon. Maganda yan eh. Yan ang problema kasi din talaga guys ng Canada. Sobrang kulang talaga sa mga sa mga caregiver. So kahit nga kami, syempre, kahit naman kunwari international students, may mga anak din. So mahal talaga magkaroon ng nanny or mahal mag-daycare. Iniisip mo, paano ba kung makakuha ng relative na pwedeng maging diba siya yung mag-aalaga sa anak. So may mga certain qualifications. Marami talagang pamilyang nangangailangan ng caregiver. So tingnan natin pa sa mga susunod na announcements yung specific requirements. Kasi nga, yun nga, sabi ko dati, ang requirement daw ay 2 years work experience para maka-fall ka sa pilot programs dati. Ngayon daw, babawasan na, gagawing 1 year. Siguro 1 But year yan. We are not yet sure kasi hindi pa nga detailed yung nilabas nilang program. But yun, language requirement, at least alam nyo na, level 4 lang, qualified na kayo. And then, high school diploma or equivalent. And then, magkaroon kayo dapat ng job offer. So, tingin ko ang maraming manghihinayang dyan. Halimbawa lang, yung mga nandito na tapos hindi sila inallowed, Yun. So, lang. Yan ang gusto pala rin natin talaga malaman. Ang dami nag-aas. Kasi ang opportunity ay binigay para sa mga nasa outside Canada. So, paano yung mga dito? Ang daming gusto rin nga ma-PR. At mag-caregiver, diba? So, qualified ba sila? Sana naman. Consider din nila yun, We'll see. Kasi alam ko, ang dami nag-aantay talaga, guys. Maraming kababayan natin nandito sa Canada. Permanent resident na sila. Canadian citizen na sila. And gusto nilang kumuha ng caregiver, whether ka mag-anak ba or kakilala. Yeah. Diba? Kasi gusto rin nila, yung kakilala nila yung mag-aalaga sa mga anak nila or yung mga may sakit na na relative. So yun, 'di ba? Kung tayo nga lang So we will see kasi kung sino ba yung pwedeng magbigay ng job offer. 'Di ba? Pwedeng baka mamaya ilimit lang sa Canadian citizen or dapat company ka. Hindi ko sure. So tingnan natin kasi very limited yung announcement, very general lang yung announcement eh. So sabi nga so they will release more details as the start date gets closer. So, yan, abangan natin. 15,000 for 2 years lang yun. Kasi last time, yung 2 programs, 5,700 lang yung nabigyan ng opportunity. Dito ngayon, triple. Halos triple. 15,000. So, madami-dami yung caregivers na kukunin ngayong until 2026. So, ready nyo na guys. Ang maganda kasi pag education, ready nyo na agad yung West nyo, yung assessment. Kung ako dyan, baby, halimbawa ako nasa Pilipinas, ganito na yung narinig kong balita. Ngayon pala, magre-ready na ako. Oo, actually, diba? Kahit anong program guys, kapag magpupunta kayo ng Canada, lagi nyo nang i-ready yung West nyo. Yung West yung naman, pinaka-importante. or ICAS, yan, i-assess nila kasi yung credential nyo, anong natapos ninyo. Kunwari, hanggang second year college, ano ba yung equivalent niya sa Canada? Kasi hindi pwedeng second year college kayo sa Philippines, equivalent na yun automatic second year college sa Canada. Hindi. So may certain ways sila sa pagdetermine pwedeng yung second year college natin sa Pinas ay equivalent lang sa grade 12 dito. So gusto nila na documented yon, ipapa-assess nyo yun, and valid yon for 5 years. So okay na yan, start nyo na ngayon whether mag-qualify kayo under this program or not. At least nandyan lang yan nakastore kung may goals kayo mag-Canada later on. 5 years naman yung validity. And then isa pang requirement, language naman, whether mag-take kayo ng IELTS or self-PIP. Yan, 2 years naman yung validity nun. And guys, sabi ko nga, very, lang naman, low yung requirement under this
program which is CLB Level 4. Kayang-kaya natin yan mga Pinoy. Kung gusto nyo dito pumasok sa program na to. So at tayin na lang natin yung requirement about work experience. So paano ba yung work experience na yun? Pwede ba kung nagtrabaho ka lang or nanny sa kamag-anak nyo before? Hindi ako makapagsabi pa. Kasi napaka-broad yung relevant work experience. So antayin natin yung next announcements. And yun nga, another requirement is job offer. Yun. So another antayin din natin yung details about the job offer. Kuha ko sa iyo guys. Kuha ko sa amin kasi ni Emma guys, based sa experience namin before sa Pilipinas. Unang-unang inasikaso ni guys ni Emma, West. No, kasi medyo ilang months din yan, di ba? Oo, matagal-tagal din yung assessment ng West or IQAS. Kaya yun ang unahin nyo guys. So, punta kayo sa school nyo, tapos ipapa-assess nyo yan sa WES or IQAS. Kayo na bahala, mamimili na lang kayo kasi may certain way sila sa pag-determine. Ang sa amin WES, nasa I think $300 yun, Canadian dollar. So, nasa 12,000 yun. Hindi lang. Parang ganon. So, nakalimutan ko na. And then, sa CELPIP naman, I think nasa $298. So, almost 300 din. And yun, 12,000 din, parang ganyan. So, mag-alat din kayo, syempre investment, alat din ng budget para ready na yung documents kapag pumasok yung diba, program. Andiyan na, sunggab na agad, 'di ba? Pasa nyo na lang para kasi hindi kayo maubusan ng slots. Usually kasi dito ngayon ang nangyayari na sa mga program sa Canada ay yan, more on slots and allocation na lang. So dapat mauna ka, ready na agad yung mga documents mo at hindi magpahuli. Ayan. So, kanina pa kami nandito sa bahay. Tinuloy na lang namin, di ba? Para hindi na makat. At syempre, ay may bata tayong manggugulo. Makulit yun eh. Pag pumasok mo sa bahay, makulit na yun eh. So, yan. Matagal ko na nga na-print to, guys. Hindi ko lang nagawa-gawa dahil sabi ko, sa susunod na. So, ito, I think this is the best time na kahit na nagbabiyahe lang tayo from work, di ba, pauwi, nakagawa na tayo ng isang vlog. Ang importante naman dyan na i-deliver natin kung ano yung news dito. Yung information. So guys, yun, susundan natin ang development ng program na ito. As long as you are interested comment kayo ng caregiver. And sana baby, yung isa sa mga subscribers, so hindi lang isa. Marami sanang subscribers natin makapunta rito, no? Oo, under this program. Kasi may kakilala rin kami na qualify under HCCP and HSW, yung pilot programs. And very thankful nga sila na may ganong program. So, paano pa ngayon na 15,000 yung allocated na slots, no? Sobrang dami. So, ang mga Pinoy ay kilala sa mga magagaling mag-alaga, caregiver. So, you might as well grab this opportunity, guys. Yun guys, salamat sa pakikinig sa ating vlog for today. So if you have any questions, you can comment down below, and if hindi ko naman masagot yon dahil nga nag-aantay pa tayo ng certain details sa mga susunod na announcements, yun, wait nyo na lang din guys. So yun, and sa mga bago po sa aming channel, you can consider subscribing po, and don't forget to click the notification bell para updated rin kayo sa aming latest video uploads. So hanggang dito na lang guys, see you on the next one. Peace!